Kung ilang beses ka nang nagtangkang buuin ang system ng mga negosyo mo, inayos mo na yung marketing system, sales system, accounting system, operation system, lahat na ng sistema, ginawa mo na. Pero palyado pa rin, hindi ka pa rin makaalis sa negosyo mo, mga kasosyo. Ang nawawalang system kasi sa'yo ay yung tinatawag na human resource system. Wala kang management sa mga tao mo. Ang system kasi ay usapang susunod yung mga tao sa sistema. Pag ikaw ang gumawa ng system mo, pero pag may lumalabag na mga tao, hindi naman napaparusahan o parang wala lang naman din na diferensya kung sundin nila yung system o hindi, wala naman silang napapalang negative, wala rin silang napapalang positive, wala ka kasing HR system. Walang kwenta ang system kung hindi sinusunod consistently ng mga tao. Ang problema sa pagbuo ng sistema, dahil nakasistema na, nakaprocess na, nakikita mo ngayon kung sinong mga nagkakamali. Kung ikaw na may-ari pa din ang nagpapagalit sa mga tao na yon, makukonsumi kang magpagalit na magpagalit. Kasi nga, lagi may nagkakamali. Eventually, hindi ka na maninita ng mga nagkakamali sa sistema na ginawa mo. Kasi nga, ikaw mismo ang nai-stress, ikaw mismo ang talo sa sistemang ginawa mo. Kaya, luluwagan mo na yung sistema. Dinadaya mo na rin yung sistema na, okay lang yan na kahit na hindi nasunod. Kasi ayoko ng pagalitan eh. Yon ang problema mo ngayon, kasosyo. Walang ibang nagpapagalit o naninermon sa negosyo mo. Wala ka kasing HR manager. At ako, yan ang huli kong na-figure out sa mundo ng pagnenegosyo. Ang tagal ko nang bumubuo ng sistema ng mga negosyong hinahawakan ko. Pero ako pa rin ang naninermon, naninita, nagpapagalit sa mga taong hindi sumusunod sa sistema. Eventually, ikaw ang may stress, ako ang nai-stress. Hanggang kakatamaran ko na lang maghanap ng mga maling tao na hindi sumusunod. Until isang araw, nagkaroon ako ng HR manager. Dumating sa buhay ko, pagnenegosyo, si Ma'am Richelle, si Ma'am Lynn, ng mga veteranong mga HR managers. Hinire ko sila, at masayang-masaya ako dahil nalaman ko ang trabaho pala ng HR ay yung tunay nilang ginagawa sa negosyo ko na gumawa ng maayos na kontrata para pag napapagalitan yung mga tao, kayang-kaya kong tanggalin agad-agad kasi maayos yung aming contracts. At kung may papagalitan, bubulungan ko lang si Ma'am Richelle, si Ma'am Lynn, ma'am, pakibalasa nga itong taong to. Ma'am, pakibraso nga itong taong to. Ganito na naman, late na naman, bumabali na naman, gusto na namang mangutang. So, imbis na sa akin nagsasabi yung mga tao ko, hindi na. Sasabihin ko na lang, kausapin niyo yung HR natin. Labas na ako dyan, may HR manager na tayo eh. Bahala kayo makipag-usap kay Ma'am Richelle, kay Ma'am Lynn. Labas na ako dyan. HR manager na bahala dyan. Case in point, may gustong umabsent. Sa'yo magpapaalam yun bilang boss. Ngayon, hindi na. Pag may nagpaalam sa'yo, sasabihin mo na lang na, ay, sa HR kayo magpaalam. Kay Ma'am Richelle, kay Ma'am Lynn kayo magpaalam. Bahala sila kung papayagan kayo o hindi. Di sila Ma'am Richelle naman, papaalaman ng mga tao. Eventually, magdidesisyon sila kung papayagan o hindi. Pero, kung sakaling kailangan pa rin nila ng desisyon ko, kukontakin pa rin ako ni Ma'am Richelle, ni Ma'am Lynn. Sir, si ganito, nagpapaalam. Payag ka ba? Sige, payagan mo na. Pumayag naman ako. Pero kung sakaling hindi na naman kailangan malaman ko yung mga decision making na kailangan gawin, kaya na nila. Sila na mismo magsasabi na, gaya nito, may absent. Sasabihin nila Ma'am Richelle, bakit ka absent? Ano po, may masakit yung tiyan ko ngayon. Ngayon, sasabihin nila Ma'am Richelle doon, sige, pwede kang umabsent. Pero pagpasok mo ulit, kailangan may med cert ka. Dahil kung hindi, huwag ka nang pumasok. Sasabihin nila Ma'am Richelle yun. Ngayon, hindi na absent yung tao na yun. Papasok na yun. Kasi may bumabraso na. Yan ang kulang sa ating negosyo. Walang in-between between you na mga business owners at mga empleyado natin. Kaya nakukonsumi tayo na manermon, maghigpit sa sistema kasi tayo nai-stress. Pero lagyan mo ng gitna, lagyan mo ng HR manager na hahandle sa lahat ng pasaway mong empleyado. Naku po, sarap buhay mga kasosyo. Ngayon, dahil sinabi ko sa yung importante ang HR manager sa pagbuo ng sistema, ang problema mo naman ngayon, wala kang mahanap na HR na magaling. O kaya, wala kang mahanap na HR na kasya ang budget mo. Kasi mahal ang mga HR manager na magagaling, tulad ni Ma'am Richelle at ni Ma'am Lynn. Kaya, bumuo ako ng Urubia Secret Group. Sumali kayo dito sa program namin at papahiram ko sa inyo ang mga managers ko. HR managers ko, aayusin ang negosyo nyo, mga tao nyo, pwedeng sermonan ng mga tao nyo kung gugustuhin nyo, ma-experience nyo lang ano ang lupit ng meron kang HR manager na magaling. Papatikim ko sa inyo ang buhay ng may-ari na meron kang mga managers. Bumuo ako ng programa mga kasosyo. 5 system to. Lahat siya may mga managers na ipapa-experience ko sa inyo. Para alam nyo anong sarap na buhay negosyante na may mga managers kang magagaling na nag-handle ng mga specific na department o systems. Sa topic ngayong vlog ay tungkol sa human resource. Pag nagkaroon ka ng HR manager na malupit, lahat ng consumption mo sa tao, tanggal na. Sila Ma'am Richelle, sila Ma'am Lynn, HR managers ko na ang mag-handle niyan. Una sa lahat, kakausapin kayo, imi-meeting kayo nila Ma'am Richelle.
titignan ng negosyo nyo, anong sablay, konti empleyado nyo o madami na, basic kila Ma'am Rochelle yan. Ayusin ang tamang kontrata. Kontrata na hindi isasalpak sa inyo lahat, bibigyan kayo, lalagyan kayo ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig, lahat ng bonuses. Hindi ganong contract na ikakalugi ng negosyo nyo. May alam na mga discarding malupit na legal ang experience na HR managers. Yung mga supot na HR managers, pag nag-hire kayo niyan, ang gagawin niyan, align lahat sa legal. Susundin lahat na nakasulat sa Google. Kontrata, tamang pasahod, sobra-sobrang pasahod, OT, SSS, PhilHealth, lahat na sinunod. Pero ang ending, lugi ang negosyante. Kasi binigay lahat sa empleyado. Mga bobong HR managers yun. Lahat yan case-to-case basis. Pag hindi kabisado ng HR managers nyo, mga kasosyo, ang batas, ang labor code, nako, talo ka bilang business owners. Hindi ka pinoprotekta ng HR managers mo sa mga ikakalugi mo. Hindi kasi alam ng HR manager mo yung benepisyo mo bilang negosyante na kailangan ay mai-align sa sitwasyon mo. Hindi yung nagpasok ka na ng HR manager, pambihira, napagastos ka pa ng sobra-sobra. Maling HR manager ang na-hire mo. Ang HR managers ko malupit. Lahat ng legal ginagawa namin. Hindi kami nandadaya sa tao. Pero lahat ng case-to-case basis, kabisado nila. At syempre, case-to-case basis sa inyo. Kaya kailangan makausap nyo yung HR managers ko para maayos ang mga negosyo nyo. Lalo na, usong-uso ngayon ng dolehan. Yung madodole ka, lahat ng tinipid mo o kinita mo sa negosyo, isang dole ka lang, lagas yan mga kasosyo. Isang tao mo lang ang tumalipanda sa'yo, ubos lahat ng kayamanan mo. Ganyan kabangis ang mga empleyado ngayon na mahaba ang mga sungay. Pero hindi uubra kila Ma'am Rochelle yan, kila Ma'am Lynn. Kahit pa ako, ilang beses na ako nadole ng mga, syempre marami na ako naging tao, nakakatsamba rin ako ng mga loko-lokong mga empleyado na binigay mo na lahat, pinautang mo, sinahuran mo ng mataas, pero kapag sila na ang sumablay at tinanggal mo sila, sobrang sama ng loob nila, kaya ipapadole ka. Ganun ang sitwasyon natin mga negosyanteng Pilipino. Pero maski isa, wala pang nanalo sa akin sa dole. Bakit? Syempre, meron akong Ma'am Rochelle at Ma'am Lynn. May mga eksperyensado akong HR managers. Ang malupit na HR managers, hindi lang ito tungkol sa hiring. Tungkol ito after hiring. After ma-hire ng tao, i-handle pa rin nila yung tao. At hanggang umalis na yung tao, hina-handle pa rin nila yung mga tao na yun. Yun ang tunay na HR managers. At hindi yung job posting lang at hiring. After ma-hire, bahala ka ng business owners mag-manage yan. Supot na HR manager yun. Ang tunay na HR manager, after ma-hire ng tao, minamanage nila yung tao. Human resource management nga eh. Manager ng human resource. Ikaw na may-ari, hindi mo trabaho yan. Ang trabaho mo bilang may-ari, asikasuhin ng future. Kaya ako, nakafocus lang ako sa future at bahala na yung mga managers ko magtrabaho present day sa mga business ko. Kasi may mga managers ako. Yan ang isang sekreto ko sa negosyo. Hindi lang mga magagaling na empleyado, hindi lang magaling na plano, may managers in between. Yon ang wala ka kasosyo. 10 na tao mo, 20 na tao mo, baka nga 50 na tao mo, 100 na tao mo, wala ka pa ring mababangis na managers. Dahil hindi mo nakikita yung importansya ng mga managers at namamahalan ka sa kanila. Pues ako gagawa ng solusyon. Mag-deal tayo. Sumali ka sa Urubia Secret Group. Bubuuin natin yung sistema mo, sales, marketing, accounting, operations, human resource. At bukod sa paggawa natin ng mga systems ng negosyo mo, ipapahiram ko sa iyo ang mga managers ko. As if nagwo-work sila sa negosyo mo. Ma-experience mo paano magka-managers nang hindi ka mag-hire ng manager mong sarili kasi hindi mo pa alam ang value niyan at hindi mo pa alam na hindi ka lugi sa ibabayad mong mga mamahaling managers. Basta, kung may problema ka sa sistema, sa tao, at wala kang managers, Urubia Secret Group ang kailangan mo. Business systems to with managers. Hindi lang kita tuturuang gumawa ng sistema, ipapa-experience ko sa iyo ang sistemang may mga managers. At mga managers ko ang ipapahiram ko sa iyo. To join Urubia Secret Group, comment lang kayo dyan sa baba ng business systems. Comment nyo dyan o kaya HR managers. O basta mag-comment ka dyan sa baba kung interesado ka. Magme-message kami sa'yo and then may send kaming video. Mahaba yon, 45 minutes na video yon. Panoorin mo ng buo para maintindihan mo yung programang Urubia Secret Group. Saka ka mag-decide na kung para sa'yo to o hindi. Pero sigurado ako, basta may problema ka sa tao, sa sistema at wala kang managers, etong Urubia Secret Group ang kailangan mo. O comment na sa baba mga kasosyo para masenda namin kayo ng detalye. Trabaho malupit mga kasosyo. Let's change the world.